Yung isa sa mga trending ngayon papasok ng play-in tournament, yung Lakers gusto ng mga analyst na mag-tank or magpatalo versus Pelicans. Dahil hindi yon ang ideal seed or rank na gusto nila dahil ang makakatapat ng mananalo sa 7 versus 8 ay Denver Nuggets sa first round. Ang susunod naman na round ay either Minnesota or Phoenix Suns. Ang sinabi pa doon sa mga article at sa debate online, dapat magpatalo ang Lakers versus Pelicans para tumaas ang kanilang championship chance. Paano tataas yun na hindi pa nga sigurado sa playoff spot? Baka matetano pa ang abuti ng Lakers doon. Dahil yung kabilang bracket nga, OKC, tapos yung next round, pwedeng Dallas or kaya Clippers. Actually, wala naman sinabi doon ng Lakers na iiwas sila or magtatang versus Pelicans. Mostly kasi yun, debate o reported sa mga sports website. Kasabay kasi ng report na si LeBron ay questionable at si Anthony Davis naman ay probable sa game nila sa Pelicans. Yung status na yun, ang usual status ng dalawa since start pa ng season dahil meron silang active injuries. 7 straight na panalo kasi ang Denver Nuggets kontra Lakers since last playoffs. Risky yung gustong mangyari na ibang analyst or yung debate nila na ilaglag ng Lakers yung kanilang game sa New Orleans para lang makaiwas sa Denver. Dahil ang makakatapat nila ay either Golden State or Sacramento Kings kapag natalo ang LA. 1-7 ang record nila sa dalawang teams na yon. Wala si Malik Monk sa Sacramento dahil sa injury. Wala din naman si Jared Vanderbilt dito sa Lakers, ang isa sa best defensive player nila dahil wala pang update tungkol sa injury niya. Na para kasing imposibleng basta na lang ilaglag ng isang team na alam naman nilang winnable yun para sa kanila. Yung Lakers kasi 3-1 ang record nila sa regular season versus New Orleans. Si Brandon Ingram kakabalik pa lang sa injury. Ang sinabi naman ni Jokic sa interview dahil mag-iintay pa naman sila na makakatapat sa first round, magkakaroon sila ng ilang araw na pahinga para magpagaling sa injury. At baka makuha nilang katapat ay yung gusto ng mga fans para bumalik ang sigla. So paparating pa lang di umano sa exciting part. Ang isa pang play-in matchup doon yung Golden State versus Sacramento, 9 versus 10. Nasa Kings ang home court advantage. Ito yung rematch ng last year first round playoffs nila. Si Steph umiscore no ng 50 points sa Game 7. Base sa report, makakalaro si Steph versus Sacramento at itatrato nilang Game 7 environment. Tabla ang series ng Warriors at Kings sa regular season. Isang game lang doon ang lumagpas ng 1 point. Yung ibang games, last seconds na nagkatalo at isang puntos lang yun lamang. Ang problema nga lang ng Sacramento, nung last 2 games na sila ay nanalo sa Golden State na isang puntos lang, wala ngayon yung dalawang players na nagdala doon, si Malik Monk at si Kevin Huerter. Sa 4 na games na yon, iba pa ang lineup ng Golden State. Si Kuminga nasa second unit pa kasama si Trayce Jackson-Davis. Ang ginagamit to na sentro ay si Kevon Looney. Hindi alam kung babaguhin yun ng Golden State dahil effective yon versus Sacramento. Si Jackson-Davis maganda ang naging last run niya sa regular season bilang part ng rotation. Kumbaga mas subok yung dating rotation ng Golden State kumpara sa bago nila ngayon. Ang Sacramento naman ang ipinalit nila sa starting unit si Keon Ellis. Since April sa 5 talo ng Sacramento, 4 doon natalo sila sa last quarter or kaya sa less than 5 minutes. Kinukulang sila ng scorer na malaking bagay doon si Malik Monk bilang 6-man. Sa ngayon kasi wala pa namang official report kung sino nga ba yung hindi maglalaro. Alam na rin kasi ng ibang team na i-score si Sabonis at si De'Aaron Fox. Ang next player kasi doon si Keegan Murray at si Harrison Barnes. Yung nawala dito sa Sacramento yung 27 points per game na combined average na Huerter at ni Malik Monk.